Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito po ang report, Infrastructure projects. Alas 10 ng umaga nang sumugod sa Office of the Ombudsman ang kilusang bayan kontra Kurakot. Hinabol nila ang convoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na eksakto namang papasok ng gate ng Ombudsman. Pinigilan sila ng mga pulis ng QCPD. Dito na nagkatulakan at nagkagirian ng mga rallyista at mga pulis. Kinalampag nila ang gate ng Ombudsman at pinilit pang maglagay ng tarpaulin. Ang protesta na ito na ginawa ng mga militanteng grupo sa ilalim po ng kilusang bayan kontra Kurakot sa harap ng opisina ng Ombudsman sa Quezon City ngayong araw na to ay nagpapakita ng lumalaking galit ng publiko laban sa mga anomalya sa mga proyekto. Proyektong pagkontrol ng baha na nagdulot ng malakihang pinsala sa Cebu at sa iba pang lugar. Ano po? Tinawag nila itong kalampagan sa Ombudsman against selective justice na nagdulot ng akusasyon na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ay hindi daw po patas sa pagtugon sa mga kaso ng korupsyon lalo na sa mga opisyal ng executive department at kontratista ng gobyerno. Mayroon kaagad silang konklusyon samantalang ongoing pa lang yung mga investigasyon sa flood control anomaly hindi pa po natatapos. Itong mga nagpro-protesta na to, hindi mo malaman kung ano ang hinihingi nito eh. Ha? Ang gusto nila, express. Imbestiga ng konti, kulong kaagad. Ang gusto nitong mga taong to. Sige. Ito po. Ilang minuto pang nagpatuloy ang girian hanggang sa may namagitan na leader ng mga grupo. Nag-spray paint din ang grupo sa mga letrato ni Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte. Alam niyo po, hindi natin pinagbabawal yan ang magwelga, ang magrally. Pero, ang pag-iimbestiga po ay talaga pong matagal yan. Kasi kinukuhanan, kailangan po mangolekta ng ebidensya. Pagkatapos ng ebidensya, testigo. Ha? Wala pong express na investigation. Kailangan po dumaan lahat yan sa due process. Paano? Ang gusto nilang mangyari kasi, itong mga nagrarally, investigasyon siguro ng konti, ikulong ka agad kahit wala pang sapat na ebidensya. Pwede ba yun? Madidismiss ng korte yan. Mga bobo pala ito. Ewan ko ba? Patuloy po tayo. Ombudsman Remulla at logo ng isang contractor na sanhi raw ng malawakang pagbaha sa Cebu nitong Bagyong Tino. Ang kanilang sigaw, walang dapat cover up sa investigasyon sa korupsyon sa mga flood control project. Bakit may cover up bang nangyayari? Kayo mga nagrarally kayo, mayroon bang cover up? Sige nga, maglabas nga kayo ng ebidensya na may cover up na nangyayari. Puro lang kayo haka-haka eh. Kayong mga nagrarally kayo. Hindi ko malaman kung ano ba kayo. Komunista yata kayo eh. Kayo ba yung mga maka-democracy o mga komunista? Dapat din daw pati si Pangulong Bongbong Marcos ay maimbestigahan dahil abot raw sa kanya ang pananagutan sa nangyari. Paulit-ulit na lang daw na nabibiktima ang mga karaniwang Pilipino. Alam niyo po, kung sangkot man ang presidente rito, kailangan niyang managot sa mga anomaly ng flood control. Ito lang pang bibitawan ko salita sa inyo, Kayo mga nagrarally. Kung sangkot ang presidente Marcos dito sa investigasyon na ito, talagang mananagot siya. Pero bakit siya gumawa ng isang independent body na siyang mag-iimbestiga dito? Sa malawakang flood control na ito, flood control anomaly at ghost project na ito. Ilagay nyo nga sa kukutin nyo yan, mga rallyista kayo.
ikaw ang Pangulo, sarili mong gobyerno, pinapaimbestigan mo kasi nalaman mo na napakalawak ang sindikato na nagmula pa sa kabilang administrasyon na tumawid dito sa administrasyon niya. Nakita niyo po ba yon? Ngayon, yung pangyayari sa Cebu na bakit nagkaroon ng na malawakang pagbaha, ayon po kay Governor Pamela Barry 4, doon po yan sa mga proyekto ng flood control na may substandard at ghost project. Kasi nag-investigate po sila. Hindi yata po kayo nagkikinig ng balita eh. Kayo mga nagrarally kayo. Makinig muna kayo ng balita bago kayo gumawa ng aksyon yung ganyan. Yung pangyayari sa Cebu, kaya nagkaroon ng ganyan. Yung mga flood control na ginawa nung panahon pa ni Duterte, na nakitaan nila ng red flag, nakitaan nila ng butas, na substandard, bukod sa substandard, may ghost project pa. Ano? Ayon mismo yan sa governor ng Cebu. Patuloy tayo. Sa kasakiman ng mga nasa kapangyarihan. Narito ang bahagi ng ating mga panayam kanina. Dapat ay isama si Marcos Jr. na sino ba ito? Albert Pascual, Secretary General, Health Alliance, Philippines. Ikaw, Albert Pascual, alam mo ba yung pinagsasabi mo? Dapat isama ang presidente. Talagang kasama ang presidente rito kung talagang mayroon siyang pananagutan. Kailan ba nagsimula itong mga flood control anomaly na to? Tumawid lang yan sa kanyang administrasyon. O baka naman ikaw ay isang DDS. Bakit hindi mo binabanggit ang former administration ni Duterte? Sa kanila nagsimula ang lahat ng kaguluhan na ito. Sa kanila nagsimula ang lahat ng ang flood control anomaly. Baka nakakalimutan mo. Ikaw, Albert Pascual. Ayusin mo ang mga paratang mo. Wala ka pang napapatunayang mayroon ka bang katibayan nakasama si BBM dito sa mga anomalyang ito? Kaya nga siya gumawa ng Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga dito eh. Alam mo ba yung pinagsasabi mo? Ikaw, Albert Pascual? Imbestigahan dahil naniniwala kami na si Marcos Jr. ang pangunahing naniniwala ka, ikaw lang kayo. Hindi pinapaniwalaan ng buong mamamayan. Mayroon naniniwala kayo kasi selective kayo. Kagaya ng mga DDS na kagaya mo, DDS ka rin siguro. Nangangamoy DDS ka. Dinadivert nyo yung attention ng nagmula pa sa kabilang administrasyon. Napakarami ng investigasyon na nangyari na ang flood control na ito ay tumawid lamang dito sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Corrupt dito. Kitang-kita doon sa mga sa mga investigasyon na nagaganap, may nag-uugnay kay Marcos Jr. Siya ang pumirma ng napakalaking pondo para sa flood control project. Hindi kami naniniwala na wala siyang alam. Bukas po, anniversary ng Yolanda. Mayroon talagang alam si PBBM. Mayroon talagang alam ang mga presidente na mayroong anomalya. Ilagay mo yun sa kuti mo, Albert Pascual. Kahit nga si Duterte nagsabi na marami ang ghost project nung panahon niya. Kaya mayroon siyang alam. Pero may napakulong ba siya? May nag-imbestiga ba nung panahon niya? Wala. Nag-imbestiga ba siya? Nag-utos ba siya ng investigation? Wala, di ba? Itong panahon ni Marcos, kaya nga nagbukas siya ng isang independent.
Independent Commission for Infrastructure, nag-create siya ng independent body upang mag-imbestiga dito sa anomalyang tumawid sa kanyang administrasyon. Ang labo talaga ng utak mong tukmol ka eh. Ayusin mo. Ikaw pa, isa ka pa. Ha? 12 years later, Mong bulok pa Palatino. rin ang ating sistema. Mong Palatino. Ano? Ang sistema talaga ng gobyerno hindi maayos-ayos. Hindi talaga maayos yan. Napakahirap ayusin yan. Kasi hindi talaga perfect. Walang perfect na gobyerno. Ikaw, Mong Palatino, isa ka pang tukmul ka, Secretary General ng Bayan. Ayusin mong mga buhay nyo. Umayos kayo sa mga pananalita nyo. Akala nyo, napaka-perfecto yung tao. Ha? Nakakainis yung mga pagsasalita nyo. Akala nyo kung magsalita kayo, perfect kayo. Kung kayo ang mamuno, subukan nyo kaya kayo ang mamuno. Makukuha nyo ba? Kaya God na perfect kagad. In first 2 years nyo siguro, baka hindi nyo makuha yan eh. Kung kayo ang mamuno. O bakit hindi kayo kumandidato ng pagka-presidente? Kung talagang qualified kayo. Kumandidato kayo. Ha? Kayo, binuo nyo yan, mga grupo nyo yan, upang mambatikos lang ng mambatikos. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sa katotohanan yan, wala kayong pakialam. Kundi batikusin lang ng batikusin ang gobyerno. Kasi kayo, mga komunista kayo eh. Kung kayo, halimbawa, kayo ang pumalit sa gobyerno, hindi nyo rin maaayos ang gobyerno. Ha? Ikaw, Mong Latino, ayusin mo yung pagmumukha mo. Wisit ka. Marami pa rin ang namamatay dahil sa mga kurakot sa pamahalaan. Sa nangyayari po ngayon, mukhang hindi umaabot hanggang Malacanang ang investigasyon. Tatanga-tanga ka pala eh. Ha? Mong Palatino, huwag kang tatanga-tanga. Ayusin mo yung pagka-chairman mo, tanga. Connie, bago nga mag-alas 11 ng umaga ay payapang nag-disperse ang mga grupo dito nga sa Ombudsman. Samantala, kapapasok lamang na balita, ang Office of the Ombudsman ay inanunsyong nagtalaga na ito ng isang special task force para imbestigahan. Nagtalaga na pala ang ng isang special task force upang imbestigahan ang yung mga flood control projects. Ang dami ng investigation na nangyayari. Nag-iimbestiga ang ICI, nag-iimbestiga ang Ombudsman, nag-create ulit ng special task force para sa investigasyon. Ito na, layunin ng protesta ng ito, humiling ng pananagutan ang lahat ng sangkot sa mga ghost project at flood control na sinasabing nagresulta sa malalang pagbaha at pagkawala ng buhay. Ito ay bahagi ng mas malaking kampanya laban sa korupsyon sa pagpapatuloy sa isang noise barrage ngayong araw na ito at mas malaking rally sa November 30. Mayroon pong magaganap na malaking rally sa November 30. Ako po sana nga ang rally ito ay magbukas ng isang malaking pagbabago sa ating pamahalaan. Ito ay isang magbibigay lang po ako ng konklusyon. Ito ay isang malinaw na sinyalis ng hindi pagtitiwala. Hindi pagtitiwala ng mamamayan sa sistema ng hustisya, lalo na pagkatapos ng mga trahedyang dulot ng baha na maaring iwasan kung walang korupsyon. Habang positibo ang mga hakbang ng Nirimulya tulad ng pagpapabilis ng investigasyon sa pagbubukas ng public access ng SALN, kailangan niyang patunayan ang kanyang independensya sa pamamagitan ng mabilis at patas na pagresolba
ng mga high profile cases, hindi lamang sa mga maliit na opisyal kundi pati sa mga matataas, sa mataas na posisyon, kung hindi maaaring lumala ang mga protesta na ito. Na magiging hadlang sa reforma ng gobyerno. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagpigil ng demonstrasyon. Hindi nyo po kailangan pigilin yan ng demonstrasyon kasi parte po yan ng ating demokrasya, ang rally. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi pagpigil sa demonstrasyon, kundi sa pagiging epektibo ng ombudsman sa paglaban sa kurakot. Na magiging inspirasyon para sa mas malakas na paniniwala sa institusyon. Ano pa ang detalye? Dapat makatarungan, transparency, accountability. Okay, mga kaibigan, mga kasama, mga taga-subaybay, marami pong salamat sa inyo. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Huwag niyo pong kalimutang mag-likes and subscribe sa aking channel. Salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan ang aming susunod na video. Marami pong salamat. Mabuhay po kayo.